Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay November 19, 2021 at dinuguan yung ating nakita ngayong araw na to. So maliit lang naman yung loss ng index pero ang dami po dyan mga blue chips natin. Talagang diretso yung pagbagsak natin for the past week. Itong week na to na trading natin, so not so good yung trading po natin. Binutas pa natin yung yung MA20 and then nag-rebound na lang siya malapit dito sa 7,200 pero parang magic closing naman yung inakyat natin. So nag-close tayo below 7,300. Ayan, so mapula lahat ng hawak natin. So 7,280.57 naman. So anyway, ang pinag-usapan naman dito is yung mga stocks natin na nag-trend sa ngayon. So nanguna itong si Keeper natin. So alam mo na, kakabukas po ng kanyang follow-on offer. So as per expectation natin, parehas po yung galaw niya kay SGP naman natin. So yun nga lang, tingnan natin kung ilan yung gain. Alam ko umabot din ng halos 20% yung gain na makasama natin. Yung mga nakabili naman sa kanyang follow-on offer price. So congrats po sa inyo. Kaya nga lang kasi hindi maganda sa kanya yung pag ganun yung tinignan mo. Kawawa yung investors kasi nag-drop yung yung prices po natin. Okay? Si dito natin, so naghuhukay pa rin SGP, mapula ngayong araw na to. BSC hindi ko napansin, so mamaya tignan natin siya. Si Aldi natin mapula din, binawi niya lahat ng gains niya. Bakit ba nagtatakbuhan yung mga investors natin? ACE-N is tinatry niya pero ayaw pa rin. At si Monde natin, ito medyo malakas si Monde. So ewan ko kung yun yung inaantay talaga natin, yung declaration ng kanyang dividendo. Kaya very very strong po yung galaw nitong si Monde naman natin. And then pag-usapan natin ng konti yung ating PSEI index naman. Ayan. So kung bago ka lang guys, disclaimer po dito sa ating YouTube video, sabi ko sa inyo, for education purposes lang po to. Personal opinion ko lang po yung sinasabi ko dito, yung interpretation sa akin lang po yun. So kayo po yung bahalang mag-decide kung gusto nyo mag-buy, mag-sell, or mag-hold po ng mga stocks. Due diligence po tayo kasi meron pong risk na involved po dito sa ating market. Ayan. So, alamin muna yung stock na pupuntahan mo kasi baka naman padiretsyong bumabagsak kahit meron siyang potential. Siyempre, masakit pa rin yun, di ba? So, tingnan mo na maigi yung hawak mo and then practice always risk management naman. Okay po? And then guys, kung gusto mong mag-join dito sa ating membership, so subscribe ka dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel and then pwede mong i-click yung ating membership button naman sa kanya. So eto naman, yung mga kasama natin na gusto ng guide dito sa ating PSC, kung medyo nalilito po kayo, meron po tayong trading community. So same lang to doon sa ating Patreon. Yung Patreon kasi kino-close ko siya after 2 weeks para yun nga, yung network na yon is para doon sa exclusive lang sa mga members natin. So pares lang din naman dito kay YouTube natin. Ayan, so check mo na lang guys and then click mo yung notification bell kung gusto mo siya. Tapos yun nga, pwede naman manood ka na lang ng mga in-upload ko. So halos daily naman basta meron po tayong trading. So kagabi medyo late na po yung ating video sa kanya. Company review, so wala pa rin tayong update. Check mo na lang po kung ano yung nandyan. Ang alam ko lang na parating ngayon itong si Medilines natin. So abangan mo yan, meron na tayong review. Profit or loss, so mga sample trades, indicators, so mga basic lang naman yan guys. Building your fundamentals, ayan guys. Kahit na gusto mo yung stocks, gamitan mo po ng risk management kasi hindi natin alam kung kailan po babalik yung kanyang pinaka-price action naman. Okay? At then follow mo ko guys. Dito kasi ako nagbababad ngayon. Yung ating Palawi Trader na Crypto Koto channel. Kasi nga marami po tayong interested dito sa ating mga NFTs. Yung mga play to earn games na gumagamit ng tokens. Sabi ko sa inyo guys, nagtitrade ako ng token, cryptocurrency. Hindi siya yung normal na nandun sa Binance. Nasa nasa mga pancake swap, nasa PooCoin. Ayan, kung alam mo yung mga terminology na yon. So, kung na-curious ka, subscribe ka dito and then check mo na lang po yung mga ginagawa ko. So, kaya nga lang kasi medyo risky kasi yung galawan ng mga tokens dito, guys, lumilipad yung mga tokens dito. Siyempre, lumalagapak din pag nagkamali tayo ng hawak na tokens. Okay? So, check mo na lang yan. And then, follow mo ako sa aking Facebook account. So, check mo na lang po yung ating mga pinopost dito. Yung ating Facebook page. All about sa stock market naman to. Bodega Peak is yung ating website para naman sa mga mahilig magbasa. Ayan. So, pag nagkaroon tayo ng time, update ulit tayo. Pero sa ngayon, mga basic lang po muna yung mga nilalagay ko naman dito. Okay?
So, tingin tayo sa ating mga news. Nandito lahat po sa ating Twitter. So, maganda tong Twitter natin, guys. Madali lang kasi mag-retweet. So, follow mo na lang ako para during the trading na nakakabisita tayo or kung gusto mo, follow mo lang yan or follow mo yung iba na nagbabalita about sa stock market. Kasi yung mga news na related sa mga stocks natin, yun yung mga hinanap natin na reason bakit pumipitik, bakit bumabagsak. Of course, delayed na yung news pag lumabas, pero at least hindi ka bulag. Alam mo kung ano yung nangyari po sa mga hawak mo na stocks naman. Okay? So, ito po yung mga na-post natin for today. Ayan. So, yung mga may LTG, kagaya natin. Ayan. Meron po tayong babantayan na 60 centavos cash dividend per share. Ayan. So, check mo na lang guys. So, meron siyang declaration dyan. Telco Giant PLDT announced Friday it would launch the first ever 10,000 megabits per second, ano yan, 10 gigabytes fiber optic service in the Philippines. So, pero bakit mahina pa rin sa ibang lugar? Ayan, so ito siguro sa Metro Manila lang to madalas. Ayan, so okay naman siya. Good yan guys, malaki sa business niya. Stock commentary, Field REITs, ano ba dito? Meron din siyang cash dividend. Converge, ayan. So, alam mo na kung bakit siya bumabagsakan. Ng isang araw pa natin pinag-usapan. Meron kasing investor, itong si reported that Coherent Cloud Investment price a sale of 420 million shares. Akala ko 300 lang. At 30 pesos per share or 7.12 discount. Kaya tingin ko babagsak sa in the short term, syempre, kung walang sasalo dyan sa 420 million, malaki yung epekto sa price action. Nakita mo naman, nag-gap down yung ating mga prices naman sa kanya. Ayan. Pero after naman yan, syempre, fundamentals pa rin yung mananaig sa kanya. Mall to recover in 2022. So, very good news sa ating mga mall operators. Ali, SM, RLC, Megaworld, BLL, FLI, SLI, at saka si CLI natin. So, saan ba to? Philinvest yata itong picture na to eh. Yan sa may bandang Alabang. Ayan. So, check mo yan. And then, Jollibee, third quarter operating income, underperform. So, mahina. Pero, meron siyang, di ba? Meron siyang magandang income. ASN, Amis, third, Vietnam Wind Farm starts. Ayan. Pero yung price action, hirap pa rin po siya. So, ito yung news na inabangan natin kanina pero wala din namang masyadong effect. Actually, binagsak pa nga yung stocks natin. Yung ating BSP keeps K-rate steady at 2%. So, ibig sabihin, mas maraming pwedeng mautang yung mga tao, mababa lang po yung kanyang interest. So, para ma-spur daw yung ating economy, actually, until 2023 yata or 5 years, balak ng ating central bank government kung medyo mahina pa rin yung ating markets. Okay? So, next, Prutas terminates discussion to acquire Sure Health Clinic. So, akala ko magbe-venture to si Prutas. So, siguro hindi lang kasundo sa presyo. Yan, ito kahapon yung binasa natin. PHA buys 33% of SquidPay. PHA will acquire 33% of SquidPay technology for 561 million. Ayan. So, pero hindi pa nakabukas yung yung pinaka-market natin sa kanya. Field REITs to grow portfolio with 3 office buildings. Kaya pala lumilipad itong si Field REITs natin. Converge. Ayan. Potential MSCI inclusion next year after reduction in Warburg Pincus stake. Kasi dumami yung yung shares niya, meron yatang requirement yung MSCI. So ngayon, potential na siyang maisama doon. CIC third quarter results swings to loss. Yung mga mining natin gumalaw, si Mark Ventures, lakas ng galaw. Apex Mining reports higher 9-month revenue. Double Dragon, ayan, so siguro mahina yung yung company niya. Magpapalit daw po siya ng pangalan from Double Dragon Properties into Double Dragon Corporation. So, malam mo nga naman, mabuhay itong si Double Dragon natin. Holcim, Philippines signs 20-year deal with Blue Leaf Energy to become country's first cement maker. LTG, yan, meron po siyang dividendo. Globe Telecom, all-time high kaninang umaga. Ayan. So, yan po yung mga na-retweet natin na information. Sana makatulong sa'yo. And then guys, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. December 2 pa naman yung opening ng ating Patreon channel. So, sabi ko sa inyo, kung gusto mo ng guide dito sa ating BSE market, yan po yung pinaka-purpose ng ating Patreon. So, sabay-sabay tayo mag-trade. Sabay-sabay natin tignan yung mga losses natin ngayon. Pero, yun nga, ang lagi ko namang pinapaalala dito sa group namin is always have a risk management. Okay? So, check mo na lang guys. December 2, yung ating opening. Tapos si 2Trade Asia. So, refresh ko lang. Guys, kung gusto mo tong platform natin, ito mismo, yung nakita mo na mga charting, yung ating, ito mga summary, nakita mo yung mga net foreign buying, selling, so alam mo na yung status yung market, overall picture,
Ito po si To Trade Asia Prime. So, check mo na lang kung gusto mo siya. So, pero balik na yata tayo sa normal rate. 25K yung minimum niya. Pero pag nagkaroon tayo ng mga promos, 10K, pwede ka na mag-avail sa kanya. Pero ngayon, alam ko tapos na po yun. Okay? So, meron tayong net foreign ba? Ano ba? Foreign total value, net value is, ayan, laki, kaya pala laglagan tayo. Galing yata kay Converge lahat to Negative 1.8 billion. So, binuhusan tayo. Grabe. Ayan, so ang mga nagpabagsak sa atin, si GGS, si Converge, AP, RLC, ICT, BDO. So, yung mga gainers natin last time. At then, yung nakasurvive, itong si Globe. Ayan, nag-upsurge siya ng 5%. Si Bloom, Ali, Mer, BPI. Ayan. So, konti lang po yung yung green dito sa mga stock. So, grabe yung participation ng foreigners. So, 72%. So, binumusan po tayo. Ang value ng traded is 8.52 billion. Meron tayong negative 0.26% na loss. And then, 28% po yung ating local participation. So, talagang binuhusan po tayo ng mga foreigners. Ayan. So, pero pinitik tayo ng closing. Makita mo dito, dito sa bandang top left. Medyo umakyat tayo bigla nung closing naman. Pero selected na mga lang yan. Selected na mga stocks natin. Okay? So, tingin po tayo sa ating charting. Overall picture ng ating market. Ayan. So, nawala yung mga yung aking mga indicators dito. So, nawala yung mga drawings ko. Hindi ko alam kung bakit. Pero anyway, mag-drawing na lang tayo guys. So, ayan. Malinis yung picture natin. So, ito yung ating overall picture. So, mabuti na lang. Na-bounce siya. Maganda pa rin naman siyang tignan. Kaya lang, dinuguan nga yung mga ports natin. So, ito yung medyo malinaw na drawing kasi walang ibang drawing. Yung ating PSEI index is nasa trend. So, hopefully mag-bounce tayo by next week kasi ilang araw na ba? 6 days, 7 days na diretso po na mapula yung ating index. So, puro profit taking po yung nakita natin sa kanya. Above RSI 50, so okay pa rin tayo sa kanya. Kaya nga lang, medyo mahina yung vibes natin about dito sa ating PSE market. So, wag sana mabutas, kundi magre-retest tayo ng 7,000 levels naman natin. Okay? Pero kung bad news ang usapan, wala naman Wala tayong bad news sa sa Philippine market, 'di ba? Wala tayong nakita sa release natin. Yung BSP okay nga yung ginawa, hindi tinaasan yung yung interest rates natin. So, maraming mga companies makakautang. So, anyway, tingnan na lang natin for the coming few weeks next time kung mananaig yung fundamentals natin as compared sa profit taking po ng ating mga foreign investors naman. Okay? So, tingin tayo sa ating COVID cases. So, mababa kahapon. Hindi ko nakita yung ngayon. 1,259 lang. So, very controlled po siya. Very good. Yung ating US market, refresh natin. Ayan, medyo mapula sila. So, mukhang ito yung pinanggagalingan natin. Ayan. So, mahina sila. Mukhang profit taking. Europe, so ganun, medyo mababa. Pero dito sa sa ASEAN, so mukhang isolated tayo na pinakamahina. Kasama natin itong si Hong Kong, si India, hindi naman ganun kalaki. Pero overall picture, maganda po yung yung trading environment natin dapat. Pero anyway, hindi ko alam kung bakit bumabagsak po si PSE markets naman natin. So, cryptocurrency, rebound na ba? Ayan, hindi pa rin. So, laglagan pa rin dito sa cryptos, guys. So, ayan, ingat tayo. So, tingin-tingin tayo sa mga alaga natin. Ang baba pala nitong si Bitcoin, 56K na lang po siya. So, majority ng mga cryptos natin talagang bumabagsak. Kita mo naman, mapula po yung kanilang mga kandila naman. So, naglabas yata ng news na naman sa sa China na meron na namang mga negative na comment sa kanya. Ayan. Check mo na tayo sa yung mga cryptos mo. So, bantay mo din. Mukhang laglagan ngayon. Laglagan sa PSE market. Laglagan sa cryptocurrencies. Mukhang di maganda yung mga ports natin ngayong araw na to. Okay? So, balik tayo dito sa ating To Trade Asia Prime. So, tingnan natin yung mga stocks na nagtitrending po sa ngayon. Pag-usapan natin sila. So, unahin natin si Keeper Holdings. Ayan. So, kakabukas pa naman, guys. So, kaya makita mo na value yan, yung negative, ilan ba yun? Tingnan natin negative 86% ba yung closing natin sa kanya? Wait, tingnan natin. Ayan, negative 86.82%. So, negative 11 million lang yung net foreign. So, mga locals yung nagbentahan po sa kanya. Si Call Fidelity yung main buyer and then Abacus Fidelity yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, isang kandila pa lang naman, guys.
Pero yun nga, 'di ba, kumita yung mga nakabili ng ating follow-on offer. So siguro sa mga coming few days natin malalagyan na technical analysis. So wala pa naman, so tignan niyo na lang. Ako naman ang nakita ko dito kay Keepers, parehas sila ng galawan kay SGP. So siguro later on magpe-prevail yung majority ng market natin, makikita din yung value siguro nitong si Keepers naman natin. Kasi ang pinaka-value niya bago magkaroon tayo yun nga, halting sa kanya nasa 12. So talagang kawawa yung mga naglagay dito na hindi nakabili sa follow-on offering kasi ang average nila dito pa rin sa 12. Ayan. So meron silang drop ngayon na negative 86% naman. Ayan. So kaya ingat tayo sa pagpili po ng mga tinitrade pag hindi natin nabantayan kung ano yung ginagawa ng mga may-ari ng companies natin, di ba? Kino-consolidate and then nagbibenta ng mga shares. So ganyan po yung nangyari sa kanya. Very bad news para sa mga investors, pero yan po yung risk natin dito sa ating PSE market naman. Okay? So wala muna tayong technical analysis kasi wala naman tayong candle sa kanya, isa lang naman. Ayan, si dito po natin. So medyo madugo pa rin itong si dito natin. So ano bang gagawin natin pag ganyan yung galaw ng stocks natin? So nawala yung mga drawings ko, pasensya na. Hindi ko alam kung bakit nag-reset yata tong network ko. So saan ba yung resistance yan? Lagyan natin resistance is 6 pesos. Pabagsak pa rin tayo guys, pero ako personally tingin ko very very prone na sa bounce itong si dito. 15% kasi yung RSI. Kaya nga lang kasi lumalaki pa yung volume. So nag-aantay ako sa kanya ng dapat maliliit yung kandila na lalabas para makita natin na parang yun na yung pinaka bottom, or siguro may isang malaking shakeout and then magkaroon tayo ng Dow G dito sa bandang baba, pero wala pa. So hindi pa natin makita yung bottom po nitong si dito natin technical wise, pero ang fair value naman niya, di ba, tama ba, 6 pesos yung last na review. So ang next na support medyo malalim pa, 4.69 pesos naman. So tingnan natin yung kanyang yung sino ba yung mga nagpagalaw ng mga price action po natin kay dito natin. So meron siyang loss negative 4.8%, so medyo malaki din, no? And then meron tayong net foreign buying 1.2 million. Call BDO yung ating main buyer, and then call FMS yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So tingin ko sentiment talaga to ng may halong politics na talaga to, no? Pero tingnan mo muna guys, baka salo ka din kay dito natin. Wala pa kasi yung inatay ko din, actually gusto kong bumili kay dito for technical bounce. Sa fundamentals, yun, medyo talo talaga si dito natin. Pero inaabangan ko yung bounce niya, bounce trade. Medyo malaki din kasi yung upside niyan pag nagkaroon siya ng bounce. Pero ngayon, wala muna tayo makita, although RSI 15 na siya. Tignan na lang po natin by Monday naman. Okay? Pero ang lagi kong sinasabi guys, kung meron kang hawak, iwasan mo yung averaging down. Yan yung uubos ng capital mo dito sa PSE market. Yan. Ko lang naman yon, personal opinion ko guys. So bahala po kayo kung ano yung gusto niyo gawin sa yung investments naman. Okay? So Synergy Grid Philippines, so lilit ng mga kandila, hindi natin makita yung price action natin. So mukhang pabulusok din siya. Ayun na siya. Ito yung inisip natin ng isang araw, di ba? Nag-close the gap na itong si SGP. Ayan. So hopefully mag-bounce siya by next week. Tingnan natin yung galaw niya. Meron pa rin bang foreign selling? Meron pa rin, hindi pa rin naubos. Negative 10.1 million, negative 4.42% yung ating foreign or rather losing value sa kanya. And then call Star All yung main buyer. Tapos FMS at saka si call po yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So, wala din ako nakitang wala naman ibang news itong si SGP. So, price action na lang po yung tinitingnan natin ngayon. Medyo nagpa-profit taking yung mga nakabili doon sa mas mababang price. Tapos Friday. Tapos yung buong market picture is hindi naman siya ganong kaganda. Okay? So, BSC. Pinag-usapan pa rin si BSC pala, no? Hindi ko alam kung bakit. Okay. Nagkaroon pala siya ng kaya pala pinag-usapan siya. Nagkaroon siya ng malakas na breakdown. So, breakdown sa support. So, yan, problema sa breakdown sa support talagang bumubuhos pag nabutas. So meron siya loss, negative 7.46%, negative 494,000 lang naman yung selling ng foreign. Call up kasi main buyer, and then call up Capsec yung ating pinaka main seller. So wala tayong magagawa dyan. Market po ang nagde-decide. Meron pa tayong maliit na gap, which is parang finil niya, no, yung maliit na gap dito. Ayan, So tingnan natin. Wala pa yan,
Hindi pa natin alam kung saan yung support niya. Pero ang pinaka-obvious, nag-bounce siya dito sa gap, tapos huminto siya malapit dito sa MA100. So kung titignan ko siya, hindi na siya yung normal na flag formation. Kala ko flag to eh. Pero mukhang reverse. In the short term, parang may reversal sa direction po itong si BSC naman natin. Ayan. So tingnan natin, baka mas malakas yung support yung yung 0.6 naman. Pero indicator wise, syempre mahina siya below RSI 50 naman. Okay? So ito yung nakita natin kay BSC. Next, si ALD. Laglagan tayo lahat. So kaya sabi ko, dinuguan yung yung mga port natin, dinuguan yung ulam natin. So nag-resist, ayaw talaga sa 0.8, and then ngayon magre-retest ulit tayo sa 0.7 pesos naman. Ayan. So anyway, kahit maganda yung yung earnings nitong si ALD. So nag-prevail yung market sentiment for the day. So meron siyang loss, negative 3.9%, 5 million net foreign buying, call at saka si wealthy main buyer, and then si BDO at saka si Tower yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So ganyan lang muna guys, mukhang sideways muna itong si ALD naman natin. ACE-N, net foreign buying pa rin si ACE-N, di ba? Ayan. So pabagsak na rin siya. So lahat naman guys, hindi lang naman isolated eh. So kumbaga overall market sentiment na siguro yung yung nangyari sa atin. Hindi na doon sa siguro may kasamang fundamental, pero tingin ko mga to eh. Market sentiment naman po siya. Ayan. So below RSI 50, not so good. And then nagko-cause na siya ng ng breakdown doon sa ating support level naman. So meron siya loss, negative 1.83%. Net foreign buying pa rin naman, 45 million. Credit Suisse at saka si Maybank yung main buyer. And then si Regis at saka si Mandarin yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So bantay man lang guys pag na-break yan, tingin-tingin na lang tayo dito sa 10.9 support level po nitong si ACE-N. And then lastly, ito yung medyo kahit pa paano meron naman isang malakas sa trending natin. Monday Nielsen po natin. So nagtatry siya i-break yung resistance natin dito sa 18.2 or 18 pesos siguro. So tingnan natin kasi malakas yung niya eh. Binabagsak pero bumabalik, nagre-rebound. So actually malapit na nga siya sa overbought condition. Kasi yung RSI niya nasa 61 na. Tapos yung MACD maganda rin. Bukas na bukas po siya. Yung blue is nasa ibabaw po ng ating red lines naman. So tingnan natin, meron bang karga na foreigner itong si Monday natin. Check natin. So meron siyang gain 1.35%. Ayun. So may bumubuhay si Credit Suisse yata daw saka si DBP natin. Mandarin yung yung main seller. Ayan. Guys, so meron siyang karga 181 million po itong si Monday naman natin. So mukhang may good news yatang darating dito. Abangan po natin yung galaw ni Monday natin. Save natin yung mga nawala yung yung aking charting. So anyway, ayan, so yan po yung mga reviews natin. Wala na tayo, tapos na pala. Ayan, so not so good yung experience natin for the whole week, bagsakan. So masasabi mo na lang, sana tinake ko na lang yung yung profits ko na 7%, 6%. Pero ganyan talaga guys. May time nag-pullback talaga yung market. So tingnan na lang natin. Basta ako tumitingin ako sa overall picture. Uptrend pa rin naman. Kaya nga lang ngayon, nasa critical area which is support level sa 7,200 po itong si PSEI index naman natin. Okay? So yun lang muna yung ating review. So baka tayo mag-close, please don't forget to subscribe sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Yung crypto ko to, check mo yung Facebook account, Facebook page, Bodega Peak sa mga mahilig magbasa, Twitter account, and then lastly, December 2 is opening po ng ating Patreon. So kung gusto mo ng guide guys, gusto mo kasama sa trading, meron pa tayong community na exclusive na ginawa. So check mo na lang yung ating Patreon naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat at happy weekends po sa inyong lahat.